Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay ang ating kura paroko, Reverendo Padre Mark Anthony A. Ramos. Bilang panimula, magsitayo ang lahat at ating awitin ang pambungad na awit. Awitan ng Panginoon sa pinsariwain, pagliligtas niya sa atin. Malahang tayo'y nalipin, nanananyay at isang bigil. Paano di tayo ingapin? Bayan ng Panginoon, awitan ng Panginoon sa pinsariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa pinsariwain, pagliligtas niya sa atin. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Ngayong ikapitong linggo sa karaniwang panahon, maririnig natin ang turo ng Diyos na mahalin natin ang ating mga kaaway, lalo't higit yung mga umuusig sa atin. Siguro kung may isang utos ang Diyos, may isang aral ang Diyos na napakahirap gawin, yan yung mahalin yung mga kaaway. Dahil para sa atin, ang kaaway, sinasaktan din. Ang kaaway, ginagantihan din. Ang kaaway, palalasapin sa kung ano rin yung naranasan natin. Kaya lumapit tayo ngayon sa Panginoon ng awat habag, sa Panginoon na tunay na mapagpatawad, upang mabigyan tayo ng lakas na mahalin, maging ang mga kaaway natin. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa pagdiriwang na ito, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lumay kapayapaan. Pinupuri at itinataragan, sinasambahan natin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos-ari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan at sa libutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, wala kang pangbanan, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu sa walhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat para sa liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, makailang ulit nang nabigyan ng pagkakataon si David na wakasan ang buhay ni Saul. Ngunit hindi niya ito ginawa, sapagkat di tulad ni Saul, walang balak na masama si David at hindi siya nauuhaw sa kapangyarihan. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, lumakad si Saul kasama ang 3,000 piling kawal na Israelita upang hulihin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok ni David at Abisai ang kampo ni Saul. Tinatnan nila itong tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko siya ng sibat kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi nakakaila ning ulitin." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon." Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito. At sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising pagkat pinahimbing sila ng Panginoon. Dumating at umalis sina David nang walang nakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang iyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa isa ninyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid
ay gagantipalaan ng Panginoon. Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay, ngunit hindi maaaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa wika mong banal, salamat po. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa bugtong mong banal, salamat po. Ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin iyaong kaniyang kabutihan. Ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang
nagkasala. Kung paano nahahabag ang Ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagpapagandang loob. Sa ikalawang pagbasa, si Jesus ang bago at makalangit na Adan na tinutukoy ni San Pablo. Bagamat tayo'y tulad ng Adan na mula sa lupa, tinatawag pa rin tayo upang maging kawangis ni Jesus, ang kaganapan ng pagiging tao. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ganito ang sinabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panglupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok mula sa langit, pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paano tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa, ang araw na matutulad din tayo sa manggaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa wika mong banal. Salamat po, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa bugtong mong anak. Salamat po. Magsitayo ang lahat para sa mabuting balita. Alleluia, 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 alleluia. Nag-ibigan sana kayo tulad ng pag-ibig ni Kristo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro.
Bigyan mo ang bawat nang hihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay yung mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan, sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo. At kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo, gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, batiin nyo naman ang katabi ninyo ng good morning. Tanungin ninyo, naligo ka ba? Pag medyo humindi, umatras-atras ka na ng bahagya. Ano? Mga kapatid, sa mga nakikiisa sa atin sa ating online mass, magandang umaga rin ho sa inyo ngayon. At sana nasa maayos ho kayong kalagayan, no? sa mga sandali po na ito. No? Yun po ang aming dalangin. No? Nasa gitna pa rin tayo ng pandemya. Sana ay nasa maayos ho kayong kalagayan. Mayroon daw hong isang monghe ang nagdadasal sa ilalim ng puno, malapit sa ilog. Nung siya'y nagdadasal, nakita niya na tumataas yung tubig, tumataas ang tubig doon sa ilog. At meron nakita siya na isang scorpion, sa Tagalog, alakdan, alakdan. Nandun sa ilalim ng puno, sa baba ng puno. At hirap na umahon doon o umakyat doon sa mga bato dahil nga tumataas yung tubig ng ilog, At nakita niya na halos malunod na yung alakdan. Kaya nung nakita yun ng monghe, lumapit siya at hinila niya yung alakdan pataas para hindi malunod. Pero habang hinihila niya yung alakdan pataas, siya naman ay sinisipit nito. Sinisipit. At alam niyo, yung sipit ng alakdan, meron niyang sting, na makakasugat at nakakapangmaga ng kamay. Hinihila niya ng hinihila. Pero habang hinihila niya ng hinihila at pilit niya sinasagip yung alakdan, patuloy pa rin siyang sinisipit ng alakdan. Hanggang may isang lalaki na dumaan at nakita niya yung ginagawa ng monghe. At sabi niya dun sa monghe, anong ginagawa mo? Diba, ang alakdan ay talagang naninipit. Ba't mo pa siya hinihila? Talagang sisipitin at sisipitin ka niyan, kahit anong gawin mo. Pero sabi ng monghe sa kanya, alam ko, ang alakdan ay naninipit at nananakit sa kahit anuman ang lumapit sa kanya. Pero ako naman bilang tao, nasa pagiging tao ko ang pagtulong at pananagip. Nasa pagiging tao ko ang pag-ibig. Kaya kahit na ako'y
sinisipit at sinasaktan, hindi ko pwedeng alisin sa aking pagiging tao yung magmahal sa iba. Must I change my nature because the scorpion refuses to change his? Magbabago ba ako sa aking pagiging tao kung yung alakdan ay hindi magbabago sa kanyang pananakit sa akin? Mga kapatid, kung may isang aral ang Panginoon na napakahirap gawin, yan siguro yung magmahal ng kaaway. Ano sa tingin ninyo? Tama ba? Mahirap kasi madali siguro yung magbigay sa mga nanghihingi sa iyo. Madali siguro yung maging tapat sa iyong asawa. Madali siguro yung maging mabuting empleyado. Pero kapag sinabi ng kaaway at pag sinabi ng Panginoon na mahalin mo, parang napakahirap. Father, paano mo naman mamahalin yung tao na sinasaktan ka? Father, paano mo naman mamahalin yung tao na hindi na tumitigil sa paninira sa iyo? Father, paano mo naman mamahalin yung tao na hindi naman humihingi ng tawad? Paano mo siya patatawarin? Paano? Pero yan ang tinuturo ngayon sa atin ng Panginoon. Ngayong ikapitong linggo na ito sa karaniwang panahon. Makikita ninyo sa unang pagbasa at maging sa Ebanghelyo ang tinuturo sa atin ng Diyos. Paano daw natin pakikiharapan ang ating mga kaaway? Sa unang pagbasa, nahandun si David. Alam niyo si David, kinainggitan siya ni Saulo. Si Saulo, na hari ng Israel, inggit na inggit siya kay David. Bakit? Kasi yung mga tao, ipinagpupugay si David, siya yung hari. Ang sabi ng mga tao, ikaw, Saulo, napakagaling mo. Ikaw ay pumapatay ng daan-daan tao. Pero pag si David na, ikaw David, mas magaling ka kay Saulo. Sabi ng mga tao, ikaw ay libo-libong tao ang iyong pinapatay at tinatalo. Kaya inis na inis si Saulo kay David. At ninais niya lagi sa maraming mga pagkakataon na ipapatay si David. Pero nung nagkaroon na ng oportunidad si David na patayin si Saulo, isang gabi, natutulog si Saulo, nandun si David. At sinasabi ni Abishai, patayin mo na siya. Patayin mo na. Pagkakataon mo na yan. Gustong-gusto kanyang patayin. Patayin mo. Unahan mo na. Ang sabi ni David, hindi ko kayang saktan at gawa ng masama ang hinirang ng Diyos. Mga kapatid, paano ba dapat natin pakisamahan ang ating mga kaaway? Siguro, lahat naman sa atin, nagkaroon ng mga hindi kasundo. Siguro ngayon, may ilan sa atin, merong hindi kabati. Paano ba dapat natin pakisamahan ang ating mga kaaway? Bibigyan ko kayo ng 5 paraan, napaka-practical nito. 5 paraan para pakisamahan ang inyong mga kaaway. 5 mga pwede natin gawin. Una, umiwas ka sa anumang gulo. Kapag mainit na kasi yung sitwasyon, kapag mainit na ang ulo mo, alam mo, sasabog ka na. Umiwas ka. Mahirap ba yun? Alam ko, mahirap. Kasi yung buong sarili mo nagsasabi na lumabang ka. Yung buong sarili mo nagsasabi na gantihan mo. Pero saglit lang, huminga ka ng malalim. At tanungin mo yung sarili mo, yung sasabihin ko ba, makakatulong ng maayos sa sitwasyon? Makakasakit ba ako ng kapwa ko? Wala man tayong kontrol sa anumang pwedeng gawin o sabihin ng ibang tao. Hindi mo yan makokontrol. Pero ang kaya mong kontrolin, yung sarili mo. Lagi ko sinasabi, kapag may nanghihingi sa akin ng advice, Father, ano pong gagawin ko? Itong tao na ito, inaaway ako. Lalabanan ko na ba? Sabi ko, not all wars are worth fighting. Hindi lahat ng gera dapat mong labanan. Dapat mong salihan. Minsan may labanan na hindi worth. Kaya umiwas ka sa anumang gulo. Pangalawa,
huwag kang magtanim ng sama ng loob. Oo, magalit ka, mayamot, mainis. Pero huwag kang magtanim ng sama ng loob. Huwag mong hayaang maapektuhan ka ng tao na yon. Nagpupuyo ka sa galit. Pero yung tao na yon, nag-i-enjoy sa kanyang ginagawa. Ang sama ng loob, kaya mong kontrolin. Dahil choice mo yon. Kaso madalas yun ang pinipili natin eh. Magkaroon ng sama ng loob sa ibang tao. Sinong talo? Hindi ba tayo? Kaya anong dapat mong gawin? Hayaan mo. Let it go. Magpatawad. Sabi sa Salmo, if you are angry, let it be without sin. The sun must not go down on your wrath. Kung ikaw ay galit, huwag mong hayaang magkasala ka. Kadikit ho ito ng pangatlo, huwag kang maghihiganti. Hindi ho gawaing Kristiyano ang maghiganti. Ano magagawa mo kapag binawian mo ang isang tao na nakasakit sa iyo? Sige nga ho. Kapag binalikan mo yung tao at ginawa mo, pinalasap mo sa kanya, nang higit pa sa kanyang ginawa sa iyo, yung tao na yon, pinaramdam mo sa tao na yon, yung sakit na samaan ng loob na nagawa niya sa iyo. Anong nagawa? Anong nagawa sa iyo? Di ba ibinaba mo lang yung level mo sa level niya? Hindi mabinigyan mo lang siya ng dagdag na dahilan para gumawa ng masama sa iyo. Napatigil mo ba yung galit at alitan sa inyong dalawa? Nagkaroon ba ng ayos? O lumala lang ng husto? Sabi sa Biblia, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Vengeance is mine, says the Lord. Ako ang maghihiganti, hindi ikaw. For I am a just judge. Dahil ako'y tapat na hukom. At nakikita ko ang lahat ng bagay. Hindi ho tayo ang Diyos. Kapag gumaganti tayo sa mga taong nakakagawa ng hindi mabuti sa atin, nag-aasal tayong Diyos. Pang-apat, medyo pahirap ng pahirap po ito. Patuloy tayong gumawa ng mabuti sa mga tao na iyon. Tama ho, narinig niyo. Hindi ho kayo nabingi. Patuloy tayong gumawa ng mabuti sa mga tao na yun. Alam ko mahirap, pero yun ho ang inaasahan sa atin ng Diyos. Hindi tayo dapat maging masamang tao dahil may mga taong masama sa paligid natin. Hindi tayo dapat tumigil na maging mabuti kahit na may taong hindi mabuti ang pakikitungo sa atin. Yun ang Kristiyano. Huwag mong hayaang baguhin ka ng asal ng iba. Natural kang mabuti. Alam niyo, minsan ganyan hong nangyaring nakakalungkot. Dahil sa kagustuhan mo na makabalik at makaganti dun sa tao na yon, iniwan mo pati yung asal na dala-dala mo ng matagal ng panahon. Pati yung mabuti na alam mong ikaw, nakalimutan mo. At ang pinakahuli, at siguro pinaka-importante, sabihin natin ito sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, love your enemies and pray for those who persecute you. Sabi nga ipagpasa Diyos mo na lang ang lahat. Sabihin mo sa Diyos ang nararamdaman mo. Sabihin mo sa Diyos kung galit ka, kahit magsumbong ka pa sa Diyos dahil nasaktan ka, dahil nahihirapan ka, dahil may taong nananakit sa iyo. Sabihin mo lahat sa Diyos. Ipagdasal mo. At dahil tinawag mo ang Diyos, bibigyan ka niya ng lakas para malampasan mo ang lahat ng iyon. Yung naunang apat na sinabi ko kanina, hindi ho yan magiging mahirap dahil may grasyang manggagaling sa Diyos.
Kaya alam nyo, kapag may taong nananakit, may taong hindi marunong umintindi, sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala. Ipagdasal natin. At alam natin, gagalaw at gagalaw ang Diyos sa paraan na hindi na natin kayang isipin o kontrolin. Ang Diyos na ang gagalaw. Magugulat ka na lang, gagawa ang Diyos ng paraan. Gagawa ang Diyos ng sitwasyon. Gagawa ang Diyos at mamamagitan. Kaya sabihin natin sa Diyos ang lahat. Kaso imbis na ipagdasal natin at hilingin natin sa Diyos na maging ayos, minsan na ipinagdadasal natin ay mapasama yung ating kapwa. Buti nga sa'yo. Mahirap pong magmahal ng kaaway. Sabi nga nila, to err is human, but to forgive is divine. Kasi ang pagpapatawad ay sa Diyos. Totoo yun. Tayong tao lang ang nais natin makahiganti. Tayong tao lang ang nais natin magalit at mainis. Tayong tao lang ang nais natin mapasama ang kapwa na gumagawa din ng masama. And that is all but natural for us. Kaya hingin natin ang grasya ng Diyos na magpatawad at maging mabuti. Manatiling mabuti kahit na may hindi mabuti sa paligid natin. Mahalin daw natin ang kaaway. Ipagdasal ang mga napopoot sa atin. Kailan natin gagawin? Ayun na. Simulan na natin. At may grasya at pagpapalang naghihintay para sa atin. Amen. Tumayo po tayo. Sama-samang ipapahayag ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo ngayon, Ama, upang masalamin namin ang iyong awa at pagkamahabagin. Tayo'y manalangin, maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Masalamin nawa ng Santo Papa, mga obispo, pari at lahat ng mga namumuno sa simbahan, ang walang katumbas na pag-ibig ni Jesus na naghahanap ng mga nawawala at nagtatanggol sa mga mahihina. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Labanan nawa ng mga namumuno sa aming pamayanan ang kultura ng pagpatay upang maging buhay na instrumento sila ng paghilom ng mga inaapi, mahihirap at yaong mga walang nagtatanggol. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Matuto nawa ang bawat isa na makinig sa kapwa upang magkaroon ng pagkakaunawaan at pag-iibigan na siyang mabisang daan tungo sa kabutihang pangkalahatan at kapayapaan.
Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, matutunawa ang bawat binyagan na lumapit sa dakilang awa ng Diyos na nagdudulot ng pagpapatawad at paghilom. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, ibulong natin sa Panginoon ang iba pa nating mga kahilingan. Ama, pagkalooban mo kami ng biyaya ng pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa amin o aming nasaktan. Sapagkat sa pamamagitan nito, tunay ka naming kaisa sa puso ang puno ng pag-ibig, awat habag. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat para sa liturhiya ng Eucharistia. Nagmamahal sa'yo. Inapat na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumin, nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig ng mamahal sa'yo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain, kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling naming naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel
na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Sa maitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Gusto Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis na aming Santo Papa, ni Francisco na aming Obispo, ni Noli ang kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Rafael Arcangel at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa paghingi natin ng tawad sa Diyos, naroroon din yung pagsabi natin sa Kanya na handa tayong patawarin ang mga nagkakasala sa atin. Kaya lakas loob tayong mananalangin. Hinihiling namin kami iadyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Alis ng
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Amen. Para sa mga nasa tahanan na hindi makatatanggap ng banal na komunyon, dasalin natin ang komunyong espiritual. Panginoong Jesus, ako'y naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa anyo ng tinapay. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo at huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pero
Isa'y pa ako'y tayo bawat araw. Ang pag-ibig ko sa'yo gawing wagas, pagsunod sa iyong mga batas gawing wagas, paglingkod sa iyo ay ang ibig mo, gawin ang ibig mo. At sa kapwa ko'y maging katulad mo. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ng dulot na kaligtasan na aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat para sa ilang paalala. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Nagpapasalamat po tayo sa ating flower sponsor ngayong linggo na ito, ang pamilya ni Andrea Codala, ganun din ang pamilya ni Lina Cueva. Maraming salamat po sa ating flower sponsors. Tayo po ay lumalapit na sa pagdiriwang ng panahon ng Kwaresma at ito po ay sinisimulan natin sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Miyerkules ng Abo. Kaya po tayo po ay maaari nang magdala ng mga luma po nating mga palaspas dito po sa ating parokya, yung mga nabendisyonan ng mga nakalipas na taon, hindi naman ho kailangan nung last year. Kahit po yung mga nakalipas na taon na meron pa ho kayo mga palaspas, pwede na po ninyong dalhin dito sa ating parokya dahil yan pong mga palaspas na yan ang susunugin para maging abo na ipapahid ho sa ating mga noo sa Miyerkules ng Abo. Sa March 1 ho, yung bisperas ng Ash Wednesday ay ating gaganapin sa ika-6 na gabi na misa, ang rito ng silab-sala. Ito po yung rito ng susunog ng mga lumang palaspas. Kaya maraming salamat. Pwede nyo pong dalhin sa parish office o kaya pwede nyo ipagkatiwala sa ating mga staff. Sa mga nasa kapilya, pwede nyo rin hong dalhin doon at ang ating mga chapel coordinators at officers na po ang magdadala dito po sa ating parokya ng mga luma po ninyong palaspas. Maraming salamat po. Sa mga patuloy po na nagpaparating ng tulong sa ating parokya, sa ating mga sponsors, sa ating mga benefactors, sa mga nagpe-pledge, maraming salamat po sa inyo pong mampamisa. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikiisa at pagtulong sa atin pong parokya. Mga nagdiriwang po ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, atin pong ipagdadasal ngayong araw po na ito, ika-20 ng Pebrero. Baka may mga nagdiriwang po ng birthday. Hili po kayo, may mga nagdiriwang pong mga miyembro ng ating mga organisasyon. Una po si Brother Amadeo Panilagaw, isa po sa ating mga extraordinary ministers of Holy Communion. Ganon din si Sister Amelia Lazaro, miyembro po ng CWL o Catholic Women's League. Birthday din po ngayon ni Dayan Cruz Vergara, ni Jeneline Borja, ni Apollo Bautista. Happy birthday po sa inyo. At kung may mga nagdiriwang pa ho ng kaarawan o anibersaryo, hali po kayo sa harap at kayo po ay aming ipagdadasal. Yung mga nasa online, mga nagdiriwang din po, kasama din po kayo sa aming panalangin sa araw po na ito. Tumayo po tayo. Ama naming makapangyarihan at mapagmahal, salamat po sa biyaya ng buhay na yung ipinagkakalob sa aming mga kapatid nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal. Patuloy niyo po silang puspusin ng iyong biyaya at pagpapala. Ilayo niyo po sila sa anumang kapahamakan, sa panganib, sa karamdaman, sa kasalanan na magpapalayo sa kanila sa iyong pagmamahal. Panginoon, nalalaman mo ang kanilang hinihingi at ipinagdarasal. Ipagkaloob mo nawa po ang mga yon sa kanila. Kung ito'y para sa kanilang kabutihan at ayon na rin sa iyong kalooban. At ang aming samod dalangin sa paglipas pa ng marami pang mga taon, sila'y patuloy pang lumago sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, upang patuloy na makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maligayang bati po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Pagpalain kayo na mapagmahal nating Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mahalin daw ang kaaway, sabi ng Panginoon. Simulan natin ngayon. Mahalin natin ang mga kaaway at patuloy silang ipanalangin dahil may gagawin ng Diyos na himala para sa atin. Humayo tayong puno ng biyaya. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Magandang umaga po. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi.